opisyal ho ng Bucor or BJMP, hindi ako nagpaalam. Pero sa mga bababa, May mga pagkakataon na nakikipagsabuatan ako sa mga gwardiya. sino itong sa mababa na katungkulan na iyong hiningian o nakipagsabuatan ka sa kanila? Kadalasan ho, mga PG1 at PG2 lang eh. Kailangan ko po ba sabihin ng pangalan nila rito? Kung masasabi mo, mas maganda. Mas gusto ko na po muna siguro wag mo nang sabihin, pero particular kung paano ipinapasok, ay handa po ako sabihin. Pero kung ikaw ay hingian ng Department of Justice ng listahan ng mga taong kasabwat mo sa pagpasok ng mga droga at kontrabando sa loob ng National Bilibid Prison, ay magagawa mo. Opo, but not on nationwide television. I would like to request, wala to sa time ko, I would like to request the Secretary of Justice to take note of the commitment of J.B. Sebastian that he's willing to give the names of all those with whom or who conspired with him in bringing in contraband in the new Bilibid prison. Ginoong Sebastian, Yes, sir. sino ang Bureau of Correction Director nang ikaw ay pumasok? 2009, Director Calderon, I think, sir. Ang susunod na direktor na naging direktor samantalang ikaw ay nandiyan dyan. And then sumunod po si Director Jokno. And then Pagkatapos? Director Ragus. Pagkatapos, I'm sorry, Director Pangilinan. And then Director Ragus. And then Director Bukayo. sa iyong obserbasyon at pagkakaalam, nung pagpasok mo sa loob ng kulungan ay namamayagpag na ba ang katiwalian sa loob ng bilangguan? Maaari ko pong sabihin na talaga namamayagpag na. Pati ang droga ay namamayagpag na rin. Opo. Pero hindi po kasing tulad nung panahon ni Director Bukayo. Ano ang diferensya ng pamamayagpag ng droga noong panahon ni General Bukayo sa ibang mga direktor na nanungkulan dyan sa Bureau of Correction? Umabot po sa punto na kami mismo na mga involved sa drug trade, na kami mismo na mga gang leaders, nagkwentuhan puso sa puso. Umabot sa punto na kami mismo nakahalata at nagsasabi na parang sobra-sobra na itong ginagawa natin. Parang sobra na. Sa iyong pagkakaalam, alam ba ni General Bukayo ang nangyayari sa loob ng kulungan? Opo. Alam niya rin ang pagpasok ng mga contraband. Opo. Alam niya ang lahat-lahat na nangyayari sa loob. Opo, dahil Paano niya ito nalalaman? madalas ko pong sabihin sa kanya. Sinasabi mo. Opo, sa harap po ng mga kapwa ko commanders. Dahil, Sinasabi mo lamang, subalit hindi niya nakikita ang mga bagay na ito. opo. Wala bang paraan o wala bang pagkakataon na siya mismo ang nakakakita ng mga nangyayari sa loob ng bilangguan? Hindi ko po alam kung nagkakandak siya ng inspection or something like that. Sino ang mga malapit na tao kay General Bukayo sa loob ng kulungan? Bilanggo po ba or gwardiya? Ang mga gwardya ang kanyang binibigyan ng instruction kung ano ang gagawin. Kadalasan po sa superintendent po ang bigay ng orders nang galing sa direktor. Paano mo nalaman na ang order ay nanggaling sa direktor? Madalas ko pong nasasaksihan yan. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng gwardya ay nakakaalam kung at kasabwat sa mga pagpasok ng kontrabando sa loob ng kulungan? I'm sorry, sir. Sa iyong pagkakaalam, ang lahat ba ng mga prison guards o mga gwardya at mga nanunungkulan sa loob ng kulungan o New Bilibid Prison ay nakakaalam sa mga iligal o katiwalian na nangyayari sa loob ng kulungan? I'm sure na aware po silang lahat tungkol sa buhatan ng bilanggo at mga gwardya. Ginoong Sebastian, ilang beses kayong nakita ni Secretary de Lima? Siguro po mga 7 hanggang 8 beses. Sa 7 o 8 beses na kayo nakita, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap personal ni Secretary de Lima? Maraming pagkakataon po. Sa 7 beses kayong nakita, ilang beses kayong nagkausap? 4 o 5 po.
Sa inyong pag-uusap, masasabi mo ba na nagkaroon kayo ng malapit na relasyon ni Secretary de Lima? Sa level po ng pagiging DOJ Secretary at level po ng spokesperson ng lahat ng bilanggo, masasabi ko pong malapit kami sa isa't isa. Siya ba ay tumigil at nakipag-usap sa iyo ng one-on-one sa inyong kubol? Sa aking kubol, one-on-one, hindi po. Sa inyong pag-uusap ni Secretary de Lima, may mga bagay ka bang sinabi sa kanya? Madalas po siya ang nagtatanong Question and answer po ang kadalasan Ano ang usap kanyang namin. mga itinatanong sa iyo? Madalas po, particular doon sa mga illegal drug trade sa loob, kung marami pa bang drugs dyan sa loob, kamusta yung direktor, kamusta yung superintendent. At sa inyong pag-uusap, nasabi mo ba sa kanya kung paano namamayagpag itong droga, na bintahan, pagpasok ng droga sa labas at loob ng kulungan? Minsan kami nagkaroon ng dialogo, kasama po ang lahat ng kapwa ko commanders, na pinagsabihan niya po kami, ganito ang salita niya, bakit kayo mga commanders pinoproteksyonan ninyo yung mga drug lord dyan? Ito po ang naging sagot ko. Sabi ko, Madam, sa tuwing pumapasok kayo rito, full force ang kasama nyo, isang batalyon. Bakit? Kasi drug lord yung babanggayin nyo. Hindi nyo ba naisip na yung mga kapwa ko commander, yung iba rito nagtitinda lang ng isda, yung iba rito namamasukan yung asawa sa labas para mayroong pangkain sa pamilya. Tapos gusto nyo banggayin namin yung mga drug lord dyan. Hindi po ba nyo naisip na hindi namin sila pinoproteksyonan? Ang pinoproteksyonan namin ay ang sarili namin, ang pamilya namin, dahil higit sa lahat, hindi naman namin obligasyon bilang isang bilanggo na pulisin yung kapwa namin bilanggo. Ginoong Sebastian, sa iyong pagkakaalam, alam ba ni Secretary de Lima kung sino ang mga drug lord at mga operasyon ng mga drug lord sa labas at loob ng kulungan? I'm not sure about sa labas, but I'm sure alam niya kung sino yung nasa loob. At sa iyong pagkakaalam, may ginawa bang bagay sa loob ng kulungan si Secretary de Lima o kung sino man ang mga pinuno ng bilangguan upang mapigil itong pagpamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan? Yes sir, yun pong NBI raid nung December. Maliban dito sa NBI raid na ginawa noong December, may nalalaman ka pa bang hakbang na ginawa si Secretary de Lima papunta sa Bureau of Correction Director, papunta sa Superintendent, papunta sa mga prison guard upang masugpo itong pamamayagpag ng droga sa loob ng kulungan? Madalas ko naman po siyang naririnig na nagsasabi tungkol sa illegal drug trade na dapat sugpuin. Isa dyan yung partikular na nabanggit ko si Congressman Varinas, pinag-utos niya na dismantle lahat ng kubol dyan sa maximum security compound. Ginoong Sebastian, narinig mo ba o nalaman mo na si Secretary de Lima ay inuugnay sa kanyang driver na si Dayan? Opo, narinig ko po sa television. Narinig mo rin ba o nalaman mo na si Secretary de Lima ay iniuugnay kay Jonel Sanchez? Opo, narinig ko rin po. Narinig mo ba at nalaman din na siya ay iniuugnay kay Cristobal? Warren Cristobal. Lately ko na lang po narinig. Yes sir. At narinig mo rin ba na siya ay iniuugnay sa'yo? Bingin na po ako dyan. Matagal ko na po naririnig. Wala kang naririnig. Matagal ko na pong naririnig. Matagal mo nang naririnig. Opo. Kung sa iyong pagkakaalam, may katotohanan ba ang pag-ugnay kay Secretary de Lima kay Dayan? Mahirap pong magsalita. Hindi ko po kilala si Ronnie Dayan. Kay Jonel Sanchez? Affirmative po. Ako po mismo, saksi, nakita Paano ko. mo nasabi na affirmative? Minsan po kasi nabanggit ko sa akin testimonya na bumisita si Secretary de Lima, kasama si Junel, kasama rin si OIC Ragos. Nung papasok sila ron sa kubol ko or opisina para mag-inspeksyon, pinauna ko silang dalawa. Inaalalayan ni Junel Sanchez ito si Secretary de Lima, pero parang napahawak sa kamay. I'm not sure kung nadulas lang si Secretary nung tinawag niya Sweetie, ito si Junel. Pero mahina lang po, humingi ng tubig. Sweetie, tubig. Maliban doon ay wala ka nang nakitang iba pa upang magkaroon ka ng opinyon o magkaroon ka ng paniniwala na si Jonel Sanchez ay may relasyon kay Secretary de Lima. Nabanggit ko rin po sa aking sinumbang salaysay na nung araw din pong iyon, ako po ay nag-text kay Junel. Gawa po nung isang spokesperson ng komando, yung bago pong halal na spokesperson, nagpasayaw po ng ball show. Ang ginawa po niya, yung mga dalaw po namin dyan, pinalabas ng brigada
para makapagpasayaw ng babae ng hubad-hubad. Nag-text po ako kay Junel Sanchez. Sabi ko, Sir, kanina nung nandito kayo, may nagpa-ball show dito. Binanggit ko kung ano yung pangalan. And then nag-forward ulit ng text message sa akin si Junel. Sabi niya, Sweetie, text ni JB. Tapos inulit po niya yung na-text ko sa kanya. And then in a matter of 5 seconds siguro, nag-text siya ulit sa akin ng wrong send. Sinabi mo na mas maimpluwensya at makapangyarihan si Herbert Colanco ikumpara sa iyo. Opo. Tama ba? Opo. Paano mo nasabi na siya ay mas maimpluwensya o mas makapangyarihan sa iyo sa loob ng kulungan? Ang impluensya po ni Herbert Colanco at kitang-kita naman sa loob ng kulungan dahil nga sa pagpapapasok niya ng lahat ng klase ng kontrabando. Yung weekly concert niya na very unusual. Kasi 2 o 3 10-wheeler trucks ang pumapasok doon on weekly basis. Tapos yung mga fans niya from Muntinlupa, siguro mga 300 to 500 members, binabayaran niya ng 500 pesos each. Yung mga dalaw po namin, hirap na hirap ng dumalaw dahil kailangan nakakarpeta ka. Pero si Herbert Colanco, kahit 1,000 dalaw niya, pasok pa din. Kung ikaw ay hingian ng listahan ni Secretary Aguirre ng mga pangalan na binabayaran ni Colanco, magagawa mo ba? Opo. At this point in time, Mr. Secretary, Mr. Chairman, Not again in I would like to Yeah. put it in record that Mr. Sebastian is willing and ready to give Secretary Aguirre the list of all persons working as employees of the Bureau of Correction whom Herbert Colanco is paying or bribing for that matter. Maidagdag ko lang po, sir. Hindi lang po natatapos sa loob ang impluensya ni Mr. Herbert Colanco. Kinatakutan po talaga siya sa bilibid. Meron pong isang kwento na nangyari sa Bikutan. Asawa po ito ng dating isang NBI confidential agent, si Martin Soriano. Nagkasagutan sila at nagtalo sila tungkol sa sugal. At ang sabi ni Herbert, mamaya, paglabas ng dalaw mo, patay yan. Yung araw din na yon, lumabas yung dalaw ni Martin Soriano, may kasama pang isang dalaw na buntis, sinatgan sa muka. Iyan ang pinagmamalaki niya. Minsan niya na rin pinagbantaan ng buong pamilya ko. At ang kaukulang demanda ba ay naisampa kay Herbert Colanco dahil sa kanyang mga pananalita na maaari siyang iugnay sa pagkamatay ng mga taong iyong nasambit? Yung particular po sa issue na nabanggit ko, hindi ko po sigurado kung meron pong naisampang kaso laban sa kanya. Meron pong isang pangyayari, pinatawag niya ako, hindi ko na matandaan kung anong petsa. Narinig ko sa radyo, kasi kami po sa Council of Elders, na pagkasunduan namin na mag-provide ng two-way radio para na anytime po magkausap, kailangan mag-usap yung mga leaders, madali kami makakapagbigay ng mensahe. Tandang-tanda ko ba, pare, punta ka rito. Hindi ako kakain hanggat hindi ka pumupunta. Kasi magkaibigan po kami matalik noon eh. Pagdating ko ron sa kubol niya, dun sa studio niya, ipinagmamalaki niya sa akin na siya ang nagpapatay kay Superintendent Abunales. Mr. Sebastian, ang pagdala ng mga babae sa loob ng kulungan ay kitang-kita. Tama ba yan? Depende po. 10 hectares po kasi ang National Bilibid Prison, particular ang maximum. May mga pagkakataon po mangyayari po dyan, kahit sumabog po yung granada sa kabilang dulo, hindi nyo po maririnig. Ang pagdala ng mga truck na inumin sa loob ng kulungan ay makikita sa buong komunidad ng bilangguan. Yung particular na pagpasok ng truck, maaari pong hindi nyo makita, pero yung pagdidistribute ng alak, ay sigurado ang nakikita. Kung ito ay makikita sa loob ng bilangguan, ang lahat ng prison guard, lahat na may panunungkulan sa loob ng Bureau of Correction ay makikita rin ito. Maaari po. Siguruhin mo, kung nagiinuman sa loob ng kulungan, malalaman at makikita ito ng lahat ng naglilingkod sa loob ng kulungan. Yung mga naka-duty po na nagra-rounds, for sure, makikita po. Itong TV station, Opo. BTV3, Yes, sir. na itinayo ni Colanco Herbert. I'm sorry, sir. Ako po ang nagtayo niyan. Ikaw ang nagtayo. Pero instruction po. Alam ba ng lahat ito sa loob ng kulungan? Opo, instruction. Sino ang iyong nilapitan upang ito ay maitayo? Actually, sir, instruction po ito ng former director na si Director Pangilinan
na magtayo ng TV station sa loob. In line po ito sa plano ng Bureau of Correction na